Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Alma, ang inyong guro sa MAPE na maghahatid sa inyo ng Kaalaman sa Kalusugan, isang video lesson sa Health 5. Handa na ba kayo? Bagong aralin na naman ang ating tatalakayin ngayon. Kaya, humanap muna kayo ng maayos na pwesto upang mas maisaisip at mapakinggan ninyo ang ating aralin ngayon. Sa araling ito, matatalakay natin ang mga masasamang epekto ng paggamit at pang-aabuso sa mga gateway drugs kagaya ng caffeine. Naaalala niyo pa ba ang ating aralin tungkol sa mga halimbawa ng produktong may caffeine? Magaling! Ngayon, magpapakita ko ng mga produkto at sasabihin ninyo kung ito ay may caffeine o wala. Sabihin lamang ang tick kung ito ay may caffeine at talk naman kung ito ay walang caffeine. Simulan na natin. Unang bilang. Kape. Ang tamang sagot ay tick. Pangalawang bilang. Tsokolate. Ang tamang sagot ay tama. Tick. Pangatlong bilang. Gatas. Ang tamang sagot ay tok. Sa katunayan, maganda sa katawan ang gatas. Pang-apat na bilang. Ampalaya. Ang tamang sagot ay tok. Mapait man ang ampalaya, ngunit wala itong caffeine. Panglimang bilang. Tsaa. At ang tamang sagot ay tick. May caffeine ang tsaa. Magaling at mahuhusay. Ngayon ay alam kong may natutunan kayo sa ating nakaraang aralin. Ngayon naman, bago tayo magsimula, mayroon akong katanungan. Naranasan niyo na bang hindi matulog? Alam niyo bang hindi maganda sa katawan ang hindi matulog sa tamang oras? Ngayon ay makikinig tayo sa isang kwento tungkol sa isang prinsipe na hindi natutulog at bakit kaya hindi siya natutulog. Yan ang ating aalamin sa kwentong pinamagatang Si Prinsipe Inog, ang prinsipeng hindi makatulog na isinulat ng inyong lingkod. Handa na ba kayong makinig? Simulan na natin! Sa malayong kaharian ng Barako, matiwasay na namumuhay sa palasyo ang mga taga-silbi. Ngunit, problema nila ang isang hindi natutulog na prinsipe. Ang mga mata niya ay mulat sa umaga hanggang gabi. Masigla siyang naglalaro sa parang na berde. Maliksi siyang namamasyal sa ilalim ng buwang nakangiti. Tila kay saya ng buhay ng prinsipe. Ngunit sa kabila niyon ay may nagre-rebelde. Inuubos niya ang kape naming mga taga-silbi. Wika ng mayordoma ng palasyong si Binibining Azúcar. Napapagod kaming magbantay sa kanya araw-gabi. Para siyang di nauubusan ng enerhiya. Para siyang kitikiti. Saad naman ng tagapag-alagang si Binibining Krema.
Nasisilaw ang aking mga mata sa liwanag sa kanyang silid tuwing gabi. Nagiging matatakotin kasi siya at laging nerbiyoso. Kailan kaya matutulog ang prinsipe? Daing ni Ginoong Taza. Nauubos ang pasensya ko sa pagtuturo sa kanya. Hindi siya mapakali tuwing kami ay nag-aaral. Reklamo ng kanya guro, si Maestra Kutsarita. Nababahala na rin ang reyna at hari sa kalagayan ng prinsipe. Napapansin rin nilang bugnutin at laging hindi siya mapakali. Kaya naman, pinatawag nila ang pinakamagaling na manggagamot sa kaharian, si Maestro Punda. Tinignan niya ang mga mata ng prinsipe. Namumula ang mga ito. Kinapa niya ang pulso ng prinsipe. Mabilis ang pagtibok nito. Sinubok niya ang pasensya ng prinsipe ngunit mainitin ang kanyang ulo. Aha! Wala pang sakit ang prinsipe. Sigaw ng manggagamot. Nagtaka ang mga taga-palasyo. Paano nangyari yun? Lahat sa kanya ay hindi na normal. Nagtatakang sabi ng hari. Wala pa siyang sakit, ngunit kapag nagpatuloy ito ay malalagay sa peligro ang buhay ng prinsipe. Sabi ni Maestro Punda. Ano ang nararapat naming gawin? Pag-aalala ng reyna. Bawalan siyang uminom ng sobrang kape. Sagot niya. Aha! Kapilang palang salarin kung bakit hindi nakakatulog ang prinsipe. Kaya naman, nang malaman iyon ng hari at reyna, ipinag-utos na huwag laging painumin ng kape ang prinsipe. Simula niyon, naging normal na ang pagtulog ni Prinsipe Inog. Alerto na rin siya sa kanyang pag-aaral. Hindi na rin siya madalas manerbiyos. Hindi na nagrereklamo ang kanyang mga taga-silbi. At higit sa lahat, nabawasan na rin ang alalahanin ng reyna at hari. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Magaling! Bakit kaya hindi makatulog si Prinsipe Inog? Tama! Dahil nasobrahan siya sa pag-inom ng kape. Ang kape kasi ay isa sa mga produktong may caffeine. Ang caffeine ay nakapagpapasigla sa puso at central nervous system. Ito ay nagmimistulang stimulant o pampasigla, tumutunaw ng pagkain, at pinalalaki nito ang daanan ng hangin patungo sa baga. Ito rin ay nakatutulong upang makapagpabilis at makapagpahusay ng mental performance. Subalit, ang sobrang pag-inom ng caffeine sa isang araw ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa ating katawan. Kapag nasobrahan ng pag-inom ng kape, maaaring maranasan ang mga sumusunod. Una, mararanasan ng insomnia o hirap sa pagtulog. Dahil sa pagiging stimulant ng caffeine, napapasigla nito ang katawan at nawawala ang nakasanayang oras ng pamamahinga ng katawan. Pangalawa, mararanasan ang pagiging nerbiyoso. Ito ay dahil napapalakas ng caffeine ang hormones ng katawan. Pangatlo, hindi mapakali. Maaring magdulot ng pagkabalisa ang caffeine dahil sa katangian nitong nakapagpapataas ng hormone ng adrenaline sa iyong katawan. Pang-apat, ang pagiging iritable o madaling mainis. Dahil kulang ang tao sa tulog at sapat na pahinga, nagugulo ang sistema ng katawan na siyang nagiging sanhi ng pagka-iritable. Isa pa sa mga masasamang epekto ng caffeine ang paghilab ng tiyan. May mga tiyan na sensitibo sa caffeine na nagiging dahilan kung bakit humihilab ang tiyan ng karamihan. Sunod naman ay ang mabilis na pagtibok ng puso. Nakapagpapataas ng adrenaline hormone ang caffeine kung kaya't bumibilis ang tibok ng puso ng sinumang nasobrahan sa caffeine. Panginginig ng kalamnan.
Ito ay madalas ring maranasan ng ilang tao na nasobrahan sa caffeine. Sunod, sobrang sakit ng ulo. Madalas na ginagamit ang caffeine upang maiwasan ang hangover, ngunit ang sobrang pagkonsumo nito ay nakapagpapasakit ng ulo. At ang panghuli, madalas na pag-ihi. Ang caffeine ay isang diuretic na dahilan kung bakit napapadalas ang pag-ihi ng isang tao. Naintindihan niyo ba, mga bata? Magaling! Ngayon ulitin nga natin, ano ang mga masasamang epekto ng gateway drugs katulad ng caffeine? Una, insomnia o hirap sa pagtulog. Pangalawa, pagiging nerbiyoso. Pangatlo, hindi mapakali. Pang-apat, pagiging iritable o madaling mainis. Panglima, paghilab ng tiyan. Pang-anim, mabilis na pagtibok ng puso. Pampito, panginginig ng kalamnan. Pangwalo, sobrang sakit ng ulo. At pangsyam, madalas na pag-ihi. Mahuhusay! Ngayon ay dumako tayo sa isang pagsubok. O, kunin na ninyo ang inyong mga papel at ballpen dahil dito ninyo isusulat ang inyong mga sagot. Sa gawain ito, tutukuyin ninyo kung ang mga sumusunod ay masamang epekto ng caffeine. Isulat lamang ang check kung ito ay masamang epekto at X naman kung ito ay hindi. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Unang bilang. Pangungulubot ng balat. Ang tamang sagot ay X. Pangalawang bilang. Pagiging nerbiyoso. Ang tamang sagot ay check. Pangatlong bilang. Insomnia o hirap sa pagtulog. Ang tamang sagot ay check. Pang-apat na bilang. Pag-itim ng balat. Ang tamang sagot, X. Panglimang bilang. Mabilis na pagtibok ng puso. Ang tamang sagot ay check. Pang-anim, hindi mapakali. Ang tamang sagot ay check. Pampito, pagkakaroon ng ubo. Ang tamang sagot ay X. Pangwalo, madalas na pag-ihi. Ang tamang sagot ay check. Pangsyam, pagiging iritable. Ang tamang sagot ay check. At ang pangsampu, pagkaputol ng kuko. Ang tamang sagot ay X. Ngayon ay bilangin ninyo ang nakuha ninyong score. Nakakuha ba kayo ng mga score na 8 pataas? Magaling! Kung kayo ay nakakuha ng 8 pataas, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo naman ay nakakuha ng 7 pababa, huwag malungkot
mayroon pang isang pagkakataon at mag-aral ng mabuti, sana'y naging makabuluhan ang inyong pakikinig tungkol sa mga masasamang epekto ng gateway drugs katulad ng caffeine. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Alma, ang inyong guro sa MAPE na laging magpapaalala sa inyo na ang kalusugan ay kayamanan. Hanggang sa muli, paalam!